matatag ka, anak ko. Hindi mapupunta sa wala ang iyong mga pagtitiis at pagmamalasakit sa bayang ito. Abunde! Fuego! Sa unang kabanata ng El Filibusterismo na pinamagatang sa ibabaw ng kubyerta. Sa simula ng kabanata, ipinapakilala ang pangunahing tauhan na si Simon. Si Simon ay isang mayamang negosyante na nagtatago sa likod ng kanyang kahangahangang pagkatao. Sa simula ng kabanata, siya ay sumakay sa isang vapor na naglalayag mula sa Maynila patungong Laguna. Habang nasa kubyerta ng vapor, natatandaan ni Simon ang mga pangyayari sa nakaraan, ang mga pangitain sa hinharap. Nagnanais siyang gumanti sa mga taong nagkasala sa kanya at sa lipunan na palubog sa kanya sa lungkot. Nagplano siya na gamitin ang mga kayamanan at impluwensya upang mabawi ang katarungan at maghiganti sa mga taong nagdulot sa kanyang pagkasigra. Sa kanyang pag-iisip, nagpasya si Simon na gamitin ang mga mamamayan at ang suliranin ng lipunan upang makamit ang kanyang hangarin. Sa kanyang mga kamay, may mga bagay na naglalaman ng mga lihim at mapanganib na mga kagamitan na maglalagay sa bayan ng Maynila at ng buong Pilipinas sa kaguluhan. Sa paglalakbay ni Simon, nakilala niya ang iba't ibang uri ng individual tulad na lamang ng mag-aaral na si Basilio, na dating batang kasama niya sa No Limit Tangere. Natuklasan niya rin ang mga suliraning kinakaharap ng mga Pilipino sa ilalim ng pamamahala ng mga praile at kolonyal na pamahalaan. Ipinapakita rin ang determinasyon at galit ni Simon sa lipunan. Ang kanyang paglalakbay at mga plano ay nagbibigay daan sa mga pangyayari at kaganapan sa iba't ibang bahagi ng nobela. Sa kabuuan ng unang kabanata ay nagbibigay ng malalim na paglalarawan sa karakter ni Simon, nagpapakita ng kanyang mga damdamin at ng kanyang matinding determinasyon sa paghingi ng katarungan para sa mga nailugmok na Pilipino. Kabanata 2, sa ilalim ng kubyerta. Sa kabanatang ito ay ipinakita naman ang nasa ibabang kubyerta ang ibig ipakita ni Rizal. Sa pagkahati ng dalawa ng kubyerta ay ang estado sa buhay na kung saan ang mayayaman ay nasa itaas at lang ang mahihirap nasa ibaba. Sa kabanatang ito, ipinakilala ang dalawa pang karakter sa El Filibusterismo na si Basilio at Isagani. Si Basilio ay isang estudyante ng medisina at manggaling ng tao. Si Isagani naman ay nag-aaral sa Ateneo at isang magaling na mananalita. Mahiyain ito at minsan lang kumibo. Lumapit noon si Kapitan Basilio, sila Isagani, upang kamustahin ang kalagayan ni Kapitan Tiago. Sinabi naman ni Basilio na mabuti ang kalagayan ni Kapitan Tiago. Napag-usapan na rin ng mga panahong iyon ang tungkol sa proposisyon nila Basilio at pagpapatayo ng akademya. Sinabi naman ni Kapitan Basilio ay maaaring hindi ito maitayo dahil maraming problema ang maaaring sumalubong sa kanila. Tulad ng pangungumbinsi sa gobyerno, nagawa naman ng solusyon sa paraan ng pagbigay ng 2 kastanyo kay Padre Irene na alam nila na kaya nilang mangumbinsi. Paano naman daw ang pira? Ang solusyon, nakahanap sila Basilio na isang guro na kalahating Pilipino at Espanyol na handang itong magturo sa kanila. Saan naman nila itatayo ang paaralan? Nasabi nila sa bahay ng kanilang kaklase na si Makaraig. Ang magiging paaralan, hindi na lamang kumibo si Kapitan Basilio sapagkat nagawa ng paraan ng dalawa ang problema na maaari nilang makita. Umalis ito pagkatapos. Lumapit naman sunod si Simon sa dalawa at pinakilala si Basilio, si Isagani kay Simon. Inalok nila pagkatapos ang dalawa ng uminom ng serbense
Hindi naman ito itinanggi ni Isagani. Natawa lamang si Simon at inasar na kaya mahina ang tao sa kanila ay dahil puro tubig lamang ang iniinom. Sinabi naman ni Isagani sa ilang mga bagay na kayang gawin ng tubig na hindi kayang ng alak. Umalis pagkatapos si Simon. Sinabi naman ni Basilio kay Isagani na huwag dapat ganon ang ituri niya kay Simon dahil makapangyarihan ito. Sa kabanatang ito ay isinalaysay din ang buod ng buhay ni Padre Florentino. Ikatlong kabanata, ang mga alamat. Dinatnan ni Padre Florentino na nagtatawanan na ang nasa kubyerta. Nagdarainan ng mga praile sa pagmulat ng mga Pilipino at pag-uusig sa mga bayarin sa simbahan. Dumating si Simon. Sayang daw at di naabutan ni Simon ang mga dinaanan ng bapor. Kung wala raw alamat, ay walang kwenta sa kanya ang mga alinmang pook ayon kay Simon. Isinalaysay ng kapitan ang alamat ng malapad na bato. Ito raw ay banal sa mga katutubo noong unang bilang tahanan ng mga espiritu. Nang panahanan daw ng mga tulisan ay nawala ang takot sa espiritu. Ngunit, nasalin sa mga tulisan. Sinabi ng kapitan na may isa pang alamat ukol kay Doña Jeronima. Si Padre Florentino ang nahingang magkwento. May magkasintahan daw sa Espanya. Naging arsobispo sa Maynila ang lalaki. Nagbabalat kayo naman ang babae. Naparito at hinihiling sa arsobispo na sundin nito ang pangakong ipakasal sila. Iba ang nasa isip ng arsobispo. Itinira ang babae sa isang yungib na malapit sa ilog Pasig. Nagandahan si Bensaib sa alamat. Nainggit si Doña Victorina na ibig ding maniraan sa kuweba. Tinanong ni Simon si Padre Salve, sa inyong palagay, hindi ba higit na mainam ay ilagay sa isang biteryo tulad ni Santa Clara? Hindi raw siya makakahatol sa mga ginawa ng isang arsobispo. Ayon kay Padre Salve, at upang mabago ang paksa ay isinalaysay ang alamat ni San Nicolas na nagligtas sa isang inchik sa pagkamatay sa mga buayang naging bato nang dasalan ng inchik ang santo. Nang datnan nila ang lawa ay nagtanong si Bensaib sa kapitan kung saan sa lawa napatay ang isang gibara, nabara o ibara. Tinuro ng kapitan. Naghanap si Doña Victorina ng bakas ng pagkamatay sa tubig 13 taon matapos mangyari iyon. Nakasama raw ng ama ang bangkay ng anak, ani ni Padre Sibila. Iyon daw ang pinakamurang libing ayon kay Bensaib. Nagtawanan ng iba. Si Simon ay namumutla at walang kibo. Ipinalagay na lang ng kapitan na si Simon ay nahilo dahil sa paglalakbay. Ang ika-4 ng kabanata ay pinamagatang Kabesang Talis dahil tumutukoy ito sa naging buhay at kapalaran ng pamilya ni Kabesang Talis. Si Kabesang Talis ay anak ni Mang Selo na kung matatandaan ninyo ay nabanggit din sa kwento ng Naway Tangere. Si Kabesang Talis ay dating nakikisaka lamang sa lupain na pagmamayari ng isang mayamang tao. Ngunit dahil pinalad siya, ay nagkaroon siya ng 2 kalabaw at daang-daang piso ng salapi. Nagkaroon siya ng sariling lupain at doon ay ginamit nila itong pamilya para magkainin. Ngunit sa panahon ng pagkakainin ay nagkasakit ang kanyang buong pamilya. Nagkasakit ito ng malaria hanggang sa namatay ang kanyang asawa at panganay na anak na si Lucia. Isang araw ay may isang korporasyon ng mga na pagmamayari ng mga praile ang umangkin sa lupain ni Kabesang Talis at siningil siya ng buwis sa halagang 30 piso. Nagbayad na lamang si Kabesang Talis ayon na rin sa payo ng kanyang ama na si Mang Selo. Isipin na lamang raw na kunyari ay naipatalo sa sugal ang perang kanyang ibabayad. Sunod na taon ay naging masagana ang anli sa pagkakainin ni Kabesang Talis. Ngunit dumagdag din ang buwis
na siningil sa kanya ng mga praile. Hindi niya na lamang ito pinansin at binayaran muli dahil ayaw na niya ng gulo pa sa pagitan nila ng mga praile. Sa pag-unlad ng kanyang buhay, ay inihilal siya ng mga tao roon bilang kabesa de barangay. At bilang kabesa de barangay ay meron siyang mga pangangailangan tulad ng mga kasuotan na kailangan niyang bilhin. Binili niya ng lahat ito. At nagbubul siya ng oras para pumunta sa kabisera at maningil ng mga buwis. Ngunit, hindi maiiwasan na mayroon ng mga taong namatay na at walang kakayahang magbayad ng buwis. Siya na lamang ang nagbayad kapalit ng mga ito dahil ayaw niya nang magkaroon ng gulo sa kanila ng mga praile at hindi pagkakaintindihan. Hindi pa man natatapos ang taon, ay siningil muli siya ng buwis ng mga praile. At umabot na nga ito sa 200 piso. Nagalit na at tumutol si Kabesang Talis dahil para sa kanya ay sukdulan na ang paniningil na ito. Tumanggi siya na bumayad ng buwis at nakipagmatigasan sa mga praile. Dahil doon ay kinasuhan siya ng mga praile. Lumaban naman si Kabesang Talis sa kanilang asunto. At habang binabantayan at pinoprotektahan ang kanyang lupain, ay nagdadala siya palagi ng baril. Dahil doon ay nakarating ito sa mga praile at pinaratangan siya na papatayin ang sinuman na tumapak sa kanyang lupain. Dahil nga ang mga nangangasiwa ng buwis ay natatakot na rin na lumapit sa kanya at hindi na siya masingil ng buwis. Tumuloy sa pakikipaglaban si Kabesang Talis. Ngunit, naglabas ng kautusan ng mga praile sa kapitan, general, na kunin ang baril na dala ni Kabesang Talis. Ipinakuha ito ng kapitan. Hindi natigil sa pakikipaglaban si Kabesang Talis hanggang sa makuha siya ng mga tulisan at pinagbabayad ang kanyang pamilya sa halagang 250 piso. Dahil kung hindi sila makakapagbayad, ay nagbanta ang mga ito na papatayin siya sa loob lamang ng 2 araw. Pumunta ang mga kaanak nila sa kanyang bahay at sinabi na mas maigi kung isasangla na lamang ni Huli ang kanilang bahay. Ipinagbenta naman ni Huli ang kanyang mga alahas maging ang kanyang mga suklay at ibenta niya ito sa halagang 50 piso. Ngunit hindi niya ibinenta ang ibinigay sa kanya ni Basilio na isang lapid na pagmamay-ari dati ni Maria Clara at ibinigay sa isang kitungin at ang kitungin naman ay ibinayad ito kay Basilio kapalit sa kanyang paggamot. Walang sino man ang gustong bumili sa kanilang kabayan hanggang sa may isang nag-alok, ngunit kapalit nito ay ang pangangamuhan ni Huli sa kanilang tahanan. Hindi ito matanggap ni Marcelo dahil sa alagang-alaga niya ang kanyang apo na si Huli. At sinabi rin niya na kung gagawin daw ito ni Huli ay pupunta siya sa bundok at hindi na babalik kailanman. Ngunit sinabi ni Huli na kailangan nilang manalo sa kaso ni Kabesang Talis para makuha siyang muli sa pangangamuhan. Kinabukasan ay magsisimula na sa pagtatrabaho si Huli at ito ay araw ng Pasko. Natulog siya na may dalang mabigat na pasalin sa kanyang dibdib at natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang bangungot na kailanman ay hindi niya gustong maranasan. Sa Kabanata 5 ng El Filibusterismo ay may pamagat na ang Noche Buena ng isang kotsero. Ito ay nagsisimula sa paglalarawan sa mga paghahanda para sa Pasko sa Maynila. Sa kabanatang ito, makikilala natin ang mga karakter na sina Simon, Isagani at Basilio. Nagsimula ang kabanata sa paglalarawan ng pagiging abala ng mga tao sa paghahanda para sa Noche Buena. Ang mga kalye ay puno ng mga tao na naglalakad, nagtitinda at nagpapalitan ng mga regalo. Sa gitna ng kaguluhan, natagpuan ni Simon si Isagani, isang dating estudyante ng medisina. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga pananaw at pangarap para sa Pilipinas.
Nakilala rin ni Simon si Basilio, isang dating batang tambay na ngayon ay isang kotsero. Si Basilio ay nagkwento kay Simon tungkol sa kanyang mga karanasan at mga pagbabago sa buhay. Ipinahayag ni Basilio ang kanyang paghanga kay Simon at ang kanyang pagnanais na magkaroon ng kapangyarihan upang matulungan ang mga mahihirap. Sa kabanatang ito, ipinakita rin ni Simon ang kanyang mga plano. Sinabi niya kay Isagani na mayroon siyang mga lihim na pakay upang makapaghiganti sa mga taong nagdulot sa kanya ng paghihirap. Binigyan niya si Isagani ng isang kwintas na kanyang ibinabaon na sinabing may mga mahalagang papel sa mga balak ni Simon. Sa pagtatapos ng kabanata, nagpaalam si Simon sa dalawang kaibigan. Sa kabila ng kanilang mga kaibahan sa pananaw, nagkaisa sila na magkaroon ng pag-asa para sa pagbabago at pag-unlad ng Pilipinas. Ika-6 na kabanata, si Basilio. Nang tumunog na ang kampana para sa Misa de Gallo, si Basilio ay palihim na nagtungo sa gubat. Paliit na ang buwan kaya't paaninaw na tinungo niya ang libingan ng kanyang ina. Sinamantala niya ang pagdalaw sa puntod dahil dadalaw siya sa bahay ni Kabesang Tales kinabukasan. Mahigit 13 taon na ang nakalipas nang mamatay ang kanyang ina. Nasa isip niya ang kanilang pighati na naranasan noon. Isang di kilalang lalaki ang tumulong sa kanya. Binigyan siya ng salapi at inutos na lumayo sa bayan na iyon. Nauli na ng lubusan si Basilio, walang mga magulang at kapatid. Lumuha siya ng Maynila na may sakit at gusto't gulanit ang damit. Natagpuan niya sina Kapitan Tiago at Tia Sapit. Kapapasok lang ni Maria Clara sa monasteryo. Dahil dito, lungkot na lungkot si Kapitan Tiago. Kaya, tinanggap na utusan si Basilio. Walang bayad, ngunit pinag-aral siya sa San Juan de Letran. Noong unang taon niya sa paaralan, ang tanging maibigkas niya ay Adsum o Narito po at ang kanyang pangalan. Dahil sa kanyang pananamit, nilalayuan siya ng kanyang mga klase. Maging ang kanyang gurong Dominico ay hindi siya tinatanong sa klase. Sa kabila ng pang-aati na kanyang naranasan, hindi siya nagpapadala sa mga ito. Nasa ulo ni Basilio ang kanilang mga leksyon, kahit hindi niya nauunawaan ang karamihan doon. Nang magkaroon sila ng pasulit, natugon niya ang kaisa-isang tanong nang walang kagatol-gatol. Sa huli, nakamit ni Basilio ang markang aprobado. Nang tumungtong si Basilio sa ika-3 taon ng kanyang pag-aaral ay bumuti-buti ang kanyang kalagayan. Naging guro niya ang isang Domenicong masayahin, palabiro at mapagpatawa. Naisipan ng propesor na magtanong kay Basilio upang lituhin ito sa pagtatanong ng leksyon. Subalit nasagot siya ni Basilio ng tuloy-tuloy. Parang loro siya kung sumagot. Binigyan pa ng guro si Basilio ng ilang katanungan para magkaroon ng katatuan sa klase. Ngunit nasagot ni Basilio ang mga katanungang ito, kaya napahiya ang gurong Domenico. Isang propesor naman niya ang nagkaroon ng alitan ng ilang mga kadete at naghamon sa labanan gamit ang sable at baston. Nangako ang guro na kung sino man nagsasali ay mabibigyan ng malaking marka. Isa si Basilio sa sumali ay nanalo sa labanang ito. Dahil dito, nakamit niya ang pinakamahusay na marka. Sa nakitang pagsisikap sa pag-aaral ni Basilio, inilipat siya ni Kapitan Tiago sa Ateneo Municipal. Gusto sana ni Kapitan Tiago na naabuga siyang piliin ni Basilio sa pag-aaral, pero pinili niya ang medisina dahil sa sariling hilig at pag-uugali. Lalong pinagbutihan ni Basilio sa pag-aaral. Noong nasa ika-3 taon pa lamang siya sa medisina ay nagagamot na siya. Ang kanyang pera sa panggagamot ay pinabili niya ng mga damit upang mabihis ng mabuti at makapag-ipon ng kaunti. 2 buwan na lamang at tutor na siya, makakauwi na siya sa kanyang bayan upang magpakasal kay Judy. Sa librong El Filibusterismo, ika-7 kabanata, Simon. Noong gabing pauwi na si Basilio ay may naaninag siyang liwanag mula sa kagubatan at may marinig ng mga yabag. Sinundan at sinanap niya ang pinagmumula ng mga yabag na iyon at nooy nabuo sa kanyang mga mata ang isang anino. Tumigil ang anino sa tabi ng baleti at nooy nakilala ni Basilio ang mag-aalahas na si Simon. May hinuhukay ito. Kinilabutan si Basilio nang matiyak kung sino ang lalaking nagbabalot kayo. Ito ang lalaking tumulong sa kanya 13 taon na ang nakalilipas. Isang lalaking nagpapanggap na Simon
mag-aalahas sa Indyong Ingles, Cardinal Moreno at masamang tagapayo ng Kapitan General. Dalawang lalaki ang nakikita ni Basilio. Isa ay ang lalaking sinunog nila na may 3 tama ng bala. Sino kaya si Ibarra sa dalawa? Sino ang nagpapanggap ni si Simon? Nagpa siyang lumantat at magpakilala si Basilio at tinanong si Simon kung maaari ba siya nitong tulungan. Nagulat si Simon na matlas sa kinatatayuan. Tinanong siya ni Simon kung kilala ba siya nito. Sumagot si Basilio, isang lalaking marangal, isang lalaking akala ng lahat ay patay na. Sumagot si Simon, nakababatid ka ng isang lihim na maaari kong ikasawi, ngunit hindi kita papatayin sa pag-asang hindi ko iyon pagsisisihan. Isinalaysay ni Simon kay Basilio ang kanyang naging buhay sa loob ng 13 taon. Nagkaroon din sina Basilio at Simon ng kunting sagutan tungkol sa paghingi ng wikang Kastila na para kay Simon ay maaaring magandaan upang lalong hindi magkaintindihan ng mga Pilipino. Kalaunay sinabi ni Simon na sa halip ay tulungan na lamang siya ni Basilio, gamitin ang lakas sa mga kabataan laban sa mga lihis na paniniwala. At iyon ang tanging dahilan ni Simon kung kaya't nais na pangbuhayin si Basilio. Ngunit tinanggihan nito ni Basilio at sinabing ang hangarin niya lamang ay gamutin ang mga taong nangangailangan sa kanilang bayan. Sa kabilang banda ay nanaig pa rin ang pag-asa ni Simon na baka'y magbago pa ang isip ni Basilio. At paglilingkuran siya ni Simon ng buong puso sa kanyang tahanan. Kabanata 8, Maligayang Pasko. Madilim pa ang paligid nang bumangon si Julie upang magdasal. At tignan kung merong himala at naghanap ng 270 piso sa ilalim ng kanilang birhen. Ngunit bigo siya dahil walang himalang naganap sa araw na iyon. Pilit niya na lang pinasasaya ang kanyang sarili sa mga oras na yun sa pangako sa kanya ni Basilio. Tulog pa si Tandang Selo kaya't naisipan niyang timplahan muna ito ng salabat bago siya umalis at pumunta sa kanyang bagong amo. Nang lumiwanag na ang paligid, nakita niya ang matanda na nakamasid sa kanya sa gilid. Pinuntahan niya ito, dala ang kanyang tampipi at nagmanos sa kanyang lolo. Tahimik lamang ang kanyang lolo habang siya ay binibindisyonan. Nagbiro pa siya sa kanyang ingkong at ang sinabi ay sabihin sa kanyang ama pagbalik na siya ay magpapatuloy na sa kanyang pag-aaral dahil ang kanyang amo ay marunong sa salitang Kastila kaya tiyak na matututo siya sa pinakamurang halaga. Nagmadali nang umalis si Julie dahil nakita niya na nanginginig na ang luha ng kanyang lolo. Dahil Pasko ng araw na iyon, maraming mga bata ang pinabihis na kanilang magulang upang dumalo sa Misa Mayor. At pagkatapos ng misa ay dadalhin sila sa kanilang mga ninong at ninang upang mamasko. Si Tandang Selo ay binisita ng kanyang mga kamag-anak, ngunit ng kanyang babatiin na ito ay walang lumabas sa kanyang bibig. Pinilit niyang manlang biti, ngunit ang kanyang bibig ay nanginginig at may impit lang na tunog na lumabas dito. Ang lolo ni Julie ay napipi na. Buod ng Kabanata Siyam ang mga Pilato. Kabanata Siyam ang mga Pilato. Sa kabanata na ito ay pinapakita ni Rizal ang pamamayani ng kasakiman at pagiging tuso ng mga prayle. Ang nakalulunos sa sinabi ni Kabisang Talis ay nakarating sa bayan. Ang ilan ay naawas sa matanda. Samantalang ang mga gwardiya sibil at mga prayle nagkibit lamang ng balikat. Si Padre Clemente na siyang tagapangasiwa ng hasyenda ay mabilis na naghugas kamay sa narinig na balita. Sinisipan niya si Kabisang Talis dahil sa pagsuway sa huliong utos ng korporasyon. Idiniin pa niya ang matanda na nagtatago ng mga armas. Pinagsabihan ni Hermana Pencha ang alipin na si Huli na magdasal sa wikang Kastila. Ito daw ang dahilan kung bakit napipi at naghirap ang kanyang ama.
dahil hindi daw sila marunong manalangin sa langit. Buong galit na nagdiwang ang mga pari dahil sa pananalo nila sa usapin tungkol sa hasyenda. Sinamantala nila ang pagkakataon upang ipamigay ang lupain ni Kabisang Talis. Maging ang matanda ay bibigyan ng kautusan ng mga tinyente na lisanin ang kanyang sariling tahanan. Kabanata 10, Karangyaan at Karalitaan. Pansamantalang nanirahan si Simon sa tahanan ni Kabesang Talis. Lubhang napakahirap ng kabesa kung kaya naman marami ang nagtaka nang magdesisyon si Simon na dito manirahan. Ang bahay na iyon ay naging bahay kalakal para sa kanyang mga alahas. Kaya naman marami ang mayaman na dumayo upang mamili ng mga alahas. At sa tuwing nakikita ito ni Kabesang Talis ay natutukso siyang magnakaw. Naisip niya ni isa lamang sa mga piraso nito ay maaari na niyang matubos si Huli sa pagiging alila nito kay Hermana Pinchang. Habang tumitingin ng alahas, ay nilipitan ni Sinang at na mga kasama nito ang kwintas na pagmamay-ari ni Maria Clara. Nais niya iyong bilhin, ngunit pigil si Kabesang Talis sapagkat ang kwintas na iyon ay regalo ni Basilio sa kanyang anak na si Huli. Sinabi niyang, isasangguni mo na kay Huli ang tungkol dito. Lumabas ng bahay si Kabesang Talis at nakita niya ang bago na may-ari ng kanyang lupa. Tumindi ang silakbo ng kanyang damdamin kaya naman kinuha niya ang revolver ni Simon at umalis. Iniwan niya ang isang liham na nagsasabing baon niya ang revolver at siya ay sasama sa mga tulisan. Binigyan niya ng babala si Simon na mag-ingat sapagkat ang mga tulisan ay nagnanais na makuha ang mga alahas niya. Nang gabing iyon ay napabalita ang pagpatay sa kura, ang lalaking gumagawa sa lupa ni Kabesang Talis at ang kanyang asawa. Alam ng lahat na si Kabesang Talis ang may gawa nito. Tatakay natin ang maikling buod ng El Filibusterismo, Kabanata 11 na pinamagatang Los Baños. Bukod pa riyan, malalaman rin natin kung sino-sino ang mga tauhang nabanggit sa kabanatang ito. Ang tagpuan, pati na rin ang mga mahalagang aral na mapupulot dito. Kabanata 11 El Filibusterismo na isinulat ng ating pangbansang bayani na si Jose Rizal. Isinulat niya ang nobelang ito upang ipamulat sa ating mga mata at ng kapwa Pilipino upang hanapin nila ang tunay na kalayaan noong panahon ng Kastila. Noong ika-31 ng Disyembre, ang Kapitan General kasama si Padre Sibilia at Padre Irene ay naglaro ng baraha sa bahay aliwan sa Los Baños. Nagpatalo ang dalawang praile dahil nais nilang mangyari na kausapin si Kapitan General tungkol sa paaralan ng Kastilang balak ng kabataan. Pero maraming iniisip ang kapitan tulad ng papilis, ng pamamahala, pagbibigay biyaya, pagpapatapon at iba pa. Di gaanong kaimportante sa kapitan ang paaralan. At nagalit si Padre Camura dahil sa sinadyang pagkatalo ni Padre Irene at hinayaang manalo si kapitan. At pinalitan naman ni Simeon si Padre Camura, biniro ni Padre Irene ang binata na ipusta ang kanyang mga brilyante. At pumayag si Simeon sapagkat wala naman maipupusta ang kura. Ngunit sinabi ni Simon na kapag siya ang manalo, bibigyan nila siya ng pangako sa kakaibang kondisyon ng binata. Ay lumapit si Don Custodio, Padre Fernandez at mataas na kawani. Tinanong nila kung para saan ang mga hiling na ito. Sinagot ng binata na ito ay para sa kalinisan at kapayapaan ng bayan. At dyan lamang po. Narito ang mga aral at mahalagang kaisipan na maaring mapulot sa Kabanata 11 ng El Filibusterismo. Una, sa kabanatang ito, malinaw ang mga isyu ng kapangyarihan, korupsyon, at panlipunang hindi pagkapantay-pantay. Isang aral na maaaring makuha mula sa kabanatang ito ay ang epekto ng maling paggamit ng kapangyarihan. At dito lamang nagtatapos ang El Filibusterismo Kabanata
11 buod, mga tauhan, tagpuan at aral. Maraming salamat po. Kabanata 12 na pinamagatang si Placido Penitente. Mag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas si Placido Penitente. Nasa ika-4 na taon na siya sa kolehiyo, ngunit nalulumbay siya at nais na itong huminto sa pag-aaral. Nakiusap naman ang kanyang ina na tapusin na lamang ang kanyang pag-aaral. Naisip kasi ni Penitente ang kanyang mga kaibigan sa tanawan. Siya ang pinakamahusay na mag-aaral sa kilala at nirespetong paaralan noon ni Padre Varerillo. Kinausap ng bagong pasok na si Juanito Pilis si Penitente tungkol sa bakasyon niya kasama si Padre Hacamora. Anak si Juanito ng isang mayamang Kastila. Nagtanong ito ng leksyon kay Penitente at niyaya siyang maglakwatsa ngunit tumanggi si Penitente. Abagan po natin ang sunod na pangyayari sa sunod na kabanata. Thank you. Sa kabanatang ito, ang klase ng pisika sa El Filibusterismo, ipinakita ang isang klase ng pisika sa eskwelahan na pinamumunuan ni Padre Fernandez. Sa simula ng kabanata, ipinapakita na magandang kondisyon ng paaralan ngunit hindi gaano mahusay na pagtuturo ng pisika. Isinalaysay ni Rizal ang mga palasak na problema na pinakarap ng mga eksperto sa edukasyon sa Pilipinas. Dumating si Simeon sa klase at sinimulan ang pagtuturo. Sinimulan niyang i-discuss ang law of inertia at ipinapakita kung paano ito nagaganap sa buhay araw-araw. Ibinahagi rin niya ang iba't ibang mga eksperimento at gagamit ng mga estudyante. Tinuro ni Simeon sa mga estudyante ang mga pangunahing prinsipyo ng pisika sa pamamagitan ng mga halimbawa mula sa pang-araw-araw na buhay. Ikinakwento niya ang kwento ni Swartkov, isang kilalang manlalaro ng bowling sa Europa na nakatira sa isang normal na pamayanan. Malalim na pinag-aralan ni Simeon ang mga prinsipyo ng pisika at nagpunta pa ng mas malalim na pagsasanay sa maraming mga panlalaro. Pinakita niya sa kanila kung paano gamitin ang pisika upang mapahusay ang mga laro, kung paano makapagpatayo ng mga bangko ng mga maleta sa mga pangunahing railway station sa Europa. Sa bahagi ng mga pag-uusap na ito, ibinahagi ni Simeon ang mga karaniwang tao at madalas na hindi nakakaintindi at hindi interesado sa pisika. Ipinapakita niya na ang pagkaunawa sa mga prinsipyo ng pisika ang makapagbibigay sa mga mag-aaral at nag-aaral ng kakayahan upang maghawak ng kapangyarihan. Sa bandang huli ng kabanata, ibinahagi ni Simeon sa mga estudyante ang isang talaan na naglalaman ng iba't ibang mga aktibidad at mga eksperimento na maaari nilang gawin upang palakasin ang kanilang kaalaman sa pisika. Pagkatapos ng mga katanungan at pagsusuri, ang nangyari ng mga salita at iba't ibang mga estudyante natapos ang klase at iniwan nila si Simeon. Kabanata 14 na may pamagat sa bahay na mag-aaral ng El Filibusterismo. Malaki ang bahay na tinitirahan ng estudyanteng si Macaraig. Maluwag ang bahay na ito at puro binata ang nakatira, na pawang nangangasera o nagbabayad ng renta. Iba-iba ang kanilang edad. Si Macaraig ay isang mayamang mag-aaral ng abukasya at pinuno ng kilusan ukol sa isyu sa akademya ng wikang Kastila. Ang pangunahing estudyante na sina Isagani, Sandoval, Lexon at Palaez ay inimbitahan ni Macaraig upang pag-usapan ang kanilang pakay. Mananalig sina Isagani at Sandoval na pagbibigyan hiling samantalang nag-aalinlangan si Piksyon. Si Sandoval ay isang larawan ng mga Kastilang may malasakit at pagpapahalaga sa Pilipino. May dalang magandang balita si Macaraig. Ibinalita nila na si Padre Irene ay ang nagtanggol sa kanila laban sa mga sumasalungat sa kanilang adhikain. Nang sa bandang huli ay bumagsak ang kaso sa palad ni Don Custodio, ang pangulo ng lupo ng paaralang primarya. Kailangan ng grupo ang pagkiling ni Don Custodio, isa sa mga kataas-taasang lipo ng paaralan sa kanilang panig.
Dalawang paraan ang naisipang pumanig sa kanila upang pumanig si Don Custodio, si Gipasta, isang manananggol, at si Pipay na isang mananayaw na matalik na kaibigan ni Don Custodio. Napagkaisahan ng lahat na piliin ang manananggol upang maging marangal ang kapamaraanan. Kabanata 15, si Ginoong Pasta. Si Ginoong Pasta ay isang kilalang abogado sa Maynila na may maraming kliyente dahil sa kanyang husay sa pagtatanggol. Nang pumasok si Isagani sa opisina ng abogado, nakita niya ang abogado na abala sa pagsusulat at hindi man lang siya inalok ng upuan. Ngunit nang kilalanin siya ng abogado, nagkaroon siya ng pag-asa na maipahayag ang kanyang pakay. Sinabi ni Isagani ang pananalig ng mga kabataan kay Ginoong Pasta at umaasa sila na siya ay magtatanggol sa kanilang panig. Ngunit tila may alam o nalaman ng abogado tungkol sa pakay ni Isagani at biglang nagdilim ang kanyang muka. Sa loob-loob ni Ginoong Pasta may sarili siyang pasya na hindi makisangkot sa usapin ito. Batid niya ang pagtatalo sa Los Baños. Alam ng abogado ang lahat na ito, kaya't sinubukan niyang lituhin si Isagani sa pamamagitan ng paligoy-ligoy na salita at pag-iwas sa usapin. Sa huli, sinabi ni Ginoong Pasta na walang makakapantay sa kanya pagdating sa pag-ibig sa bayan at paghahangad ng progresibong kamalayan. Ngunit bigyan din niya na hindi ganun kadali ang lahat at kailangan niyang mag-ingat dahil may mga bagay siya na hindi maaaring gawin. Sa huli, hindi nagkasunduan sina Ginoong Pasta at Isagani sa kanilang mga pananaw. Naiintindihan ni Isagani ang mga argumento ni Ginoong Pasta ay hindi sumasang-ayon sa kanyang paniniwala at pangangailangan ng mga mamamayan. Nagpatuloy ang pagtatalo sa pagitan ni Ginoong Pasta at ni Isagani. Sinabi ni Isagani na hindi niya nais ilagay sa panganib si Ginoong Pasta at hindi rin niya lubos na nauunawaan ng mga batas at kapasiyahan ng pamalaan. Sinabi niya na ang kanyang layunin ay marangal at nais niya makamit ito sa pamamagitan ng gustong pamamaraan. Kabanata 16 na pinamagatang ang kasawian ng isang incheck. Dito po sa kabanatang ito, ipapakilala po natin ang isang tauhan na nagmula sa likha po ng ating pambansang bayani kung saan ipapakita po niya ang kalakasan at kahinaan ng isang Chino noong panahon po ng pananap ng Kastila. Kaya naman, samahan niyo po at ipapakita po sa inyo. Dito po ay nakilala natin si Quiroga kung saan siya ay nag-imbita ng mga kilalang tao, mga makapangyarihan, at siya nga po ay naghanda ng mga napakaraming pagkain. Nakapagtataka na hindi siya makabayad ng utang kay Simon, na nagkakahalaga na 9,000 sa kinuha niyang porselas kay Simon. At yun na nga, kinausap niya si Simon na hindi siya makakapagbayad ng kanyang utang dahil nalugi siya sa kanyang negosyo. So yun nga, gayon na lang yung pagtataka ni Simon na bakit siya nakapaghanda ng marami gayong nalugi na siya sa kanyang negosyo. Dito po makikita natin ang nais ipahiwatig ni Rizal na kapag may nais tayong paboran na hiling ay talagang nagpapalagay tayo. At isa rin, sabihin na natin kay Quiroga, din naman natin nila lahat ng negosyante at dahil nga po hindi makapagbayad-bayad itong si Quiroga ay nagsuggest itong si Simon na babawasan niya ang utang ni Quiroga ng 2,000, magiging 7,000 na lang. Pumayag naman itong si Quiroga, alang-alang sa pera. Pero ang kapalit ay itatambak sa kanyang kontrabando or ang mga aparil na gagamitin sa digmaan na gustong mangyari ni Simon. Dito nga po makikita natin ang mga pulutong na mga usapan. At dito rin natin makikita sina Don Custodio na kasama ang mga kura na pinag-uusapan si Mr. Leeds, na siya raw kababayan ni Simon, isang Amerikano kung saan nagpapalabas ng kanilang perya. Ang mga palabas daw nila ay magaganda. So may isang ulo daw na nagsasalita at dito nga si Said gusto niya malaman kung ito ba ay may kadayaan. Napaka-imposible daw na magkaroon ng hugot na ulo na nagsasalita. Kaya naman abangan po natin ang susunod na kabanata, ang mga pangyayari. Magandang araw, ibabahagi ko sa inyo ngayon ang 17 kabanata ng El Filibusterismo na pinamagatang Ang Perya sa Quiapo. Isinasalarawan dito ang magandang gabi ng Enero sa peryahan.
Ang perya ay punong-puno ng panonoorin at manonood. Pumunta sa peryahan sa Quiapo ang 12 galing sa bahay ni Quiroga. Patungo sila sa kubol ni Mr. Leeds. Ikinatuwa naman ng makamundong pare na si Padre Camora ang mga nasasalubong nilang magagandang dalaga, lalo na makita nito si Paulita Gomez na kasama ang kaniyang tiya na si Doña Victorina at si Isagani na nobyo ng dalaga. Naiinis naman si Isagani sa mga tumititig kay Paulita. Dumating sila sa isang tindahan kung saan maraming makikita na estatwang kahoy. Ang isang estatwang mukhang mulato ay kinilala nila bilang si Simon dahil sa parang pinaghalong puti at itim nito. Wala roon ang mag-aalahas kahit napag-usapan nila ito, ani Padre Camora. Baka raw natatakot si Simon na pagbayarin nila sa pagpasok sa peryahan, wika ni Benzaib. Baka daw natatakot si Simon na matuklasan ang lihim ng kanyang kaibigan na si Mr. Leeds. Ang kabanatang ito ay tungkol sa mga pandaraya na ginagawa sa mga palabas sa loob ng perya na tulad na ginawa ni Mr. Leeds. Ang mga manonood ay sumalubong kay Mr. Leeds. Isa sa mga ito ay si Ben Zaid na nagsiyasat upang makita ang salamin na kanya ikinukubli ngunit nabigo ito. Pumasok si Mr. Leeds sa isang pinto na may dalang kahon na yari sa kahoy. Ito ay may lamang abo at kapirasong papero. Sa loob din ng kahon ay makikita ang dalawang katagang nagkokontrol sa abo. Ang unang kataga ay siyang nakapagpapagalaw rito habang ang ikalawang kataga naman ang nagpapahinto rito. Ang abo sa loob ng kahon ay naguhugis ulo na maaaring kausapin sa tuwing bibigkasin ng unang katagang nakasulat sa kahon. Ipinakilala ni Mr. Leeds ang ulo na lumitaw sa abo bilang si Imoles. Sinabi niya ito ay mula sa isang pyramid ni Khufu na isang paraon ng Ehipto. Isinalaysay ng naturang ulo na siya ay umuwi sa sariling bayan pagkatapos ng kanyang mahabang paglalakbay at pagkatapos ng kanyang pag-aaral. Habang siya ay patungo sa Babylonia ay natuklasan niya ang isang lihim, ang lihim ng huwad na Swerdes na isang impostor na tagapagmahala. Ang salamangkerong Gautama, isang magnanakaw ng kapangyarihan at namamahala sa tulong ng pandaraya. Sa labis na takot ay isinumbong siya kay Cambyses at pinapatay nila si Imodes sa tulong ng mga saserdoteng taga-Ehipto. Hawak nila ang karunungan at kapangyarihan ay inilugmok nila ang bayan sa kamangmangan at kawalang sariling bait. Siya ay umibig sa isang anak ng pare at naging kaagaw niya rito ang pare sa Abydos. Nagpanukala ang pare ng isang kaguluhan at siya ang itinuring may kagagawan. Isinakdal siya at napiit, tumakas at namatay. Ayon sa ulo, siya ay nabuhay muli upang ihayag ang gayong kataksilan. Ang lahat ng ito ay isiniwalat ng ulo habang nakatitig sa paring si Salve. Sa labis na takot ng kura, ito ay hinimatay. Kinabukasan, nag-utos ang gobyerno na hindi na maaaring magpalabas pa si Mr. Leeds. Ngunit huli na ang lahat sapagkat nakaalis na ito patungong Hong Kong na baon ang kanyang lihim. Kabanata 11 at pinamagatang ang Mitsa. Si Placido ay larawan ng isang karaniwang kabataan. Siya ay mapusok, nagkamali, ngunit sa bandang huli ay nahanap din ng tamang daan tungo sa magandang kinabukasan. Labis ang hinagpis ni Cabezang Talis dahil sa desisyon ni Placido hingil sa kanyang pag-aaral. Kinausap niya ang kanyang anak na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral hanggang sa makatapos ng abogasya. Dahil dito ay lalo nagpuyos ang kanyang ina. Sa kanyang paglalakad sa bayan ay nakita niya si Simon. Lumapit siya at sinalaysay ang nangyari sa kanya. Sinadya ni Simon na isama si Placido sa paggawaan ng pulbura. Sihan ng binata ang hirap ng kalagayan ng mga manggagawa ni Simon. Sunod nilang pinuntahan ang bahay ng mag-aalahas. Dahil dito, nakita niya ang isang bata na kasiedad niya, ngunit malayong matanda ang itsura kumpara sa kanya. Ipinaliwanag ni Simon na ito ang sanhi na mabibigat na gawain na naiatang sa kanya. Dahil sa mga nasaksihan ay namulat ang isip at kalooban ni Placido. Kabanata 20.
Si Don Custodio. Si Don Custodio di Salazar y Sanchez de Monteredendo ay Katolikong mapanilang. Hindi siya naniniwala sa pangungumpisal sa milagro ng mga santo at sa pagiging banal ng Papa. Dahil sa kanyang mataas na katungkulan, nakapag-asawa siya ng mayamang tagalungsod. Ginamit niya ang pera ng kanyang asawa sa pangangalakal. Siya ay naging tanyag at napabilang sa mga kinikilalang tao sa lipunan. Kabanata 21 ng El Filibusterismo ni Rizal. Sa Kabanata 21, iba't ibang anyo ng Maynila na nagpapakita ng isang eksena sa Teatro de Variedades kung saan naganap ang pagtatanghal ng palabas na Escluche de Bourvil, isang sikat na dula mula sa Pransya. Pinakita sa kabanata ang mga pangyayari at mga karakter sa loob ng teatro. Si Simon ang pangunahing tauhan na nagkunwaring pulubi o palaboy na kilala sa tawag na Camarón Cosido ay pumasok sa teatro upang manood ng palabas. Siya ay kasamang lumapit ni Tia Kiko, isang matandang Amerikano na may kasamang mga Mexicano na mayroong paskil. Ang mga paskil ay nagpapakita ng pagtutol sa palabas at sa mga praile na nagpapakita ng suporta kay Simon. Sa loob ng teatro, may mga grupo ng tao na nagpapakita rin ng mga kuro-kuro ng iba't ibang sektor ng lipunan sa palabas. May mga nagtalo, may mga nagtutol sa dula dahil sa moralidad habang may iba namang nagtanggol. Nakita rin ang pang-aapi ng mga praile at diskusyon tungkol sa kapangyarihan ng military kumpara sa simbahan. Ngunit mayroon ding mga taong nagtanggol sa palabas, kabilang ang mga opisyal ng hukbo at mga murino, pati na rin ang mga babaeng may asawa o kasintahan. Nagdulot ito ng malalim na pagtatalo sa lipunan patungkol sa moralidad at kalayaan. Ang palabas ay naging usap-usapan sa buong Maynila, pati na yung mga pangalang Kapitan General, Simon, Quiroga at mga artista. Nakita rin ni Camarón Cosido na may mga tao na di kilala, tila hindi sanay mag-Amerikana at nag-isip na ito ay mga sekretarya o mga magnanakaw. Samantalang sa loob ng teatro, nagtakda ang mga opisyal ng hukbo na mayroong narinig na hudyat na isang putok na nagpapahiwatig na mayroong mga kilos o pangyayari na magaganap. Ang teatro at ang palabas ay naging sentro ng pagtatalo at diskusyon sa Maynila. Ang pagbabawal ng mga praile sa panunood ng palabas at ang pastoral na pinakita sa kanilang mga paskil ay nagdulot ng malaking interes at kuryosidad sa mga manonood. Ipinakita rin dito ang mga opisyal na nag-uusap at nagbabanta na nagpapahiwatig ng isang posibleng kaguluhan o pangyayaring maganap. Nakapaloob sa kabanata ang mga personalidad tulad ni Don Custodio, Simon, at iba pang mga karakter na nagpapahiwatig ng kanilang mga opinion at pananaw hinggil sa mga pangyayari sa teatro. Ang palabas na ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon at usapin na nagpatuloy hanggang sa labas ng teatro. So sa Kabanata 21, isinasalaysay ang isang pagtatangha sa Teatro de Variedades na naglalarawan ng iba't ibang anyo ng lipunang Maynila noong panahon ng Kastila. Ipinakita dito kung paano nagkakaiba ang mga tao sa kanilang pagtingin sa palabas kasama ang mga praile, military, kababaihan at iba pa. Naging mahalaga rin ang bahaging ito dahil unang nagpakita si Simon ang dating Crisostomo Ibarra ng kanyang mga layunin sa lipunan. Kabanata 22. Ang palabas. Habang sila'y nagkakatipon upang hintayin ang kanilang general, ay mayroong mga naglumika ng ingay
mula rito. Ang iba ay nagtatawanan at ang iba ay sisigawan ng dahil sa kanilang hinihintay ang kanilang punong general. Hanggang sa lumipas ang alas 8:30 ng umaga ay wala pa rin, kaya't ang iba ay nagreklamo at naglabas upang sabi sa kanila na wala pa ang kanilang punong general. Nang dumating ang kanilang punong general ay agad silang nag-usap at pinag-usapan kung anong kailangang gagawin. Hanggang sa may nagbigay ng pansin at tinawag ni punong general. Ang taong ito ay nagbigay ng pansin ay si Don Primitivo, na kung saan ay kanyang inaangkin ang mga upuan na sa kaniya. At nang dumating si punong general ay agad nang tumugtog ng marka de res. At habang tumutugtog ay agad nang tumahimik ang mga tao upang pakinggan ang kanilang tinutugtog. At matapos na ito ay umupo ang general sa kanilang nare-reserbang upuan upang talakayan at pag-usapan ang kanilang mga gagawin, na kung saan ay ang mga tao at ang ibang ay hindi makapaniwala sa kanilang mga sasabihin at ang iba naman ay nagtatalo pa rin dahil hindi nila matanggap kung anong pagmi-meeting ang kanilang gagawin. Habang si Pipay naman ay pinagkalooban na sumama kay Don Custodio upang sa dulang ito ay pakita nila kung anong kanilang mga gagawin. Habang sila ay magkasama, si Pipay ay gusto niyang sumayaw kasama si Don Custodio upang ipakita sa madla ang kanilang sasayawin. Sa kabilang banda, ang mga estudyanteng na manonood ay tamlay na tamlay sa kanilang pinapanood na sayaw. At isang estudyante na dito na sa Isagani, na dahil nakita niya ang kanyang kasintahan na si Paulita Gomez kasama ang karibal niyang si Juan. Di nagtagal ay nagpahiwatig ang babae na kung saan ay humingi siya ng paumanhin sa kanyang ginawa sa dati niyang nobya. Tumagayan, nagsimula na rin umawit si Gertrude na babaeng pambas. Umawit na rin pati si Juanito. Habang siya umawit ay mas lalong na-inlove sa kanya si Junia Victoria, na inuulaan niya kung paano niya maipapakwento ang kanyang sasabihin about sa kanilang palabas. Hindi tumagal ay natapos na ang kanilang mga palabas, na kung saan ay sila nagsama-sabang muli at nagkaisa upang ipakita sa madla na kanilang nagawa ang kanilang trabaho at ipakita sa madla na kung paano magikayat ng isang tao na makisalamuha sa kanila ng maayos at mapag-usapan ang mga bagay na ito. Kabanata 23 ng Il Filibusterismo na may pamagat na isang bangkay ay nagsisimula kay Basilio na kalalabas lamang mula sa matinding pahirap at pagtatanong na pinagdaanan niya sa kamay ng mga kawal ng sibil. Sa paglalakad niya, nakakita siya ng bangkay ng kanyang inang si Sisa sa kagubatan. Sa pilitang nag-aambisyon, umupo si Basilio sa tabi ng katawan ng kanyang ina at umiyak ng matindi na hindi mapigilan. Habang inaaliw ang pagkawala ng kanyang ina, binabalikan ni Basilio ang kanyang sariling buhay at ang mga kawalang katarungan na kanyang natunghayan sa buong buhay niya. Naalala niya kung paano nawala ang kanyang kapatid na si Crispin at ang pag-aabuso na sumunod na naranasan ng kanyang ina sa mga otoridad. Puno ng galit si Basilio at isang malalim na pagnanais ng paghihiganti laban sa mga sumira sa kanilang pamilya. Sumumpa siya na ipaghihiganti ang kanilang mga kamatayan at sinasakop ng kanyang emosyon, nag-uusap na ibigay ang kanyang buhay sa ipinaglalaban laban sa mapang-api na rehimeng Kastila. Samantalang nalilito si Basilio sa kanyang mga iniisip, may grupo ng armadong revolusyonaryo na pinangungunahan ni Simeon na dumating. Ipinaabot ni Simeon ang kanyang pakikiramay kay Basilio at nag-aalok sa kanya ng tulong at patnubay sa kanyang paghahanap ng hustisya.
Ipinahayag ni Simeon ang tunay niyang pagkakakilanlan bilang isang mayaman at maimpluwensyang taong si Crisostomo Ibarra, na nagnanais na maghiganti sa mga mapang-aping gamit ang kanyang mga yaman at koneksyon. Lubos na naaantig si Basilio sa mga salita ni Simeon at pumayag na sumali sa kanyang panig. Pagkatapos, ibinigay ni Simeon kay Basilio ang isang sulat upang ipadala kay Isagani, ang pangunahing tauhan mula sa nakaraang kabanata, nakasapi ng kilusang propaganda. Ang sulat ay naglalaman ng plano para sa isang revolusyon na mag-uudyok sa kalayaan ng mga Pilipino mula sa pagsasamantala ng mga Kastila. Tinanggap ni Basilio ang misyon. Pinatutunayan ng kanyang obligasyon na lumaban para sa katarungan at kalayaan na may bagong layunin. Kabanata 24, Mga Pangarap. Dito po natin masaksihan ang mga pangarap ng dalawang magkasintahan na sina Isagani at Paulita Gomez. Ang magkasintahan sina Isagani at Paulita ay magkikita sa Luneta. Galit si Isagani dahil nakita niya magkasama sina Paulita at Juanito sa dulaan. Ngunit napag-alaman niya na may gusto raw si Doña Victorina kay Pelaez, kaya nagkatawanan sila ng kausap. Nagkapalitan na rin sila ng mga pangarap sa hinaharap. Nais raw ni Isagani na manirahan sa Nayon. Para sa kanya, ang bayang iyon ang tanging niyang kaligayahan bago pa nakita at nakilala si Paulita. Ngunit nababatid niyang parang may kulang sa bayang iyon at natitiyak niya ang kulang ay ang kanyang nobya. Ngunit ayaw pumunta ni Paulita doon. Ayaw daw niyang magdaan sa mga bundok na malimatik at ang nais raw niyang paglalakbay ay sa pamamagitan ng tren. Pinagambing ni Isagani ang mga pansin ng mga taong pamahalaan sa nagkaramdam na si Simon at ang mga sugatang kawal na galing sa digma. Ang mga sugatang kawal ay niwalang papansin, subalit kay Simon ay nababahala ang marami. Iba na raw ang mayaman ayon sa binata. Ang bayang nasa isip ay di lamang Pilipinas kundi pati ang Espanya. Nang dumating sina Paulita ay nginitian niya ang kanyang nobyo. Ngumitiling si Isagani at tila ba nawala ang kanyang pagkainis. Masaya na sana si Isagani nang biglang itinanong ni Doña Victorina kung sa kanilang nayon ba nagtatago ang kanyang asawa na si Don Tiburcio. Pinagkaila ng binata ang nalalaman, ngunit may pahabol na tanong ang Doña. Ano daw kaya kung pakasal siya kay Juanito? Kinainisan man ang kamag-aral, ngunit pinuri pa rin ng binata si Juanito sa harapan ng Doña. Pinagbigyan ni Doña Victorina si Paulita at ang nobyo nito. Kung magkakatuluyan nga naman ang dalawa, ay masasarili niya si Juanito. Maikling buod ng Il Filibusterismo, Kabanata 25, Ang Tawanan at Iyakan. Ang tagpuan ng kabanata ay sa isang lugar na tinatawag na Pansiteres Macanista di Buen Gusto. Ito ay tila isang lugar kung saan nagtitipon-tipon ang mga tao para kumain ng iba't ibang klase ng pansit o mga lutuing inchik na nagpapahiwatig na ito ay maaaring isang karinderya. Idinaos ng mga mag-aaral ang isang piging sa Pansiteres Macanista di Buen Gusto. 14 silang lahat kabilang si Sandoval. Matataling magsalita ang mga estudyante at ramdam pa rin ang kanilang hinanakit kahit nagtatawanan sila. Dumating din si Isagani, ngunit wala si Pelaez. Sana daw ay si Basilio na lang ang inibitahan kaysa kay Juanito, ani Tadeo. Malalasing pa daw sana nila si Basilio at baka sakaling mapaamin ang lihim tungkol sa nawawalang bata at sa isang mongha. Inialay ng mga mag-aaral ang iba't ibang pagkain sa mga kilalang tao. Kay Don Custodio ang pansit lang, kay Padre Irene ang lumpiang inchik, at sa mga praile ang torta. Tumutol si Isagani sa paghahambing ng mga pari sa alimasag. Sinang-ayunan naman ito ni Tadeo. Inukol naman ang pansit gisado sa pamahalaan at sa bayan ayon kay Makaraig. Nagtalumpati sina Tadeo at Picson kung saan inatake ang mga pari. Binanggit ni Picson na mula sa kamusmusan hanggang sa libingan ay mga pari ang kasama nila. Nahuli nila ang isang utusan ni Padre Sibayla, bisirektor sa universidad,
na sumakay sa karwahe ni Simon. Nagmamanman pala ito sa mga mag-aaral na ikinagalit ni Makaraig. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng mga mag-aaral na handang tumindig at ipahayag ang kanilang saloobin sa mga nangyayari sa kanilang lipunan. Naging daan ang piging upang mailabas ang kanilang hinanakit laban sa mga praile at sa pamahalaan. Ipinapakita rin dito ang kahalagahan ng pagkakaisa at tapang ng kabataan sa pagpapahayag ng kanilang mga paniniwala at opinyon. Isang aral na maaaring makuha sa kabanatang ito ay ang kahalagahan ng pagiging matapang, may paninindigan at pagpapahayag ng saloobin, lalo na kung ito ay para sa ikabubuti ng nakararami. Ang pagkakaisa at pagtutulungan ay mahalaga rin upang makamit ang tunay na pagbabago sa lipunan. At dito nagtatapos ang Il Filibusterismo, Kabanata 25, Buod, Mga Tauhan, Tagpuan, Pangyayari at Aral. Kabanata 26, Ang mga Paskil. Sa kabanatang ito ay ating matutuklasan ang pagbabago sa tahimik at mapayapang buhay ni Basilio. Maagang nagising si Basilio upang dalawin ang kanyang mga pasyente sa ospital at pagkatapos ay pumunta sa pamantasa para sa kanyang lisensatura. Nais niya ring pumunta kay Makaraig upang humiram ng pera na kanyang gugugulin sa kanyang pagtatapos, sapagkat ang kanyang mga naimpok ay kanyang nagastos sa pagtubos kay Julio. Sa kanyang paglalakad ay nakasalubong niya isang propesor na malapit sa kanyang loob. Tinanong siya nito kung nasa piging ba siya kagabi. Mabuti na lang araw at wala ito roon. At pagkatapos ay pinayuhan nito ang binata na umuwi at sirain ang lahat ng kasulatan na magdadawit sa kanya sa kaguluhan. Nabanggit ni Basilio si Simon na anya walang kinalaman sa mga nangyari. Tinanong niya kung may kasangkot ng mga tulisan. Ngunit ang sagot ng propesor ay wala, dahil puro estudyante ang sangkot sa kaguluhan sa universidad na nakakita ng mga paskin o paskil na nagbabantay ng pagpupugot ng ulo at malaking kaguluhan. Nagpatuloy sa paglalakad si Basilio at nalaman niya na marami ang estudyante ang papupugutan ng ulo, ipabibilanggo at ibabagsak sa kanilang pag-aaral. Naalala ni Basilio ang sinabi ni Simon na sa oras na sila itiwalag nila ay hindi sila makakapagtapos ng kanilang pag-aaral, at dahil dito ay pinaghinalaan ni Basilio si Simon na may kinalaman sa mga paskil. Nakasalubong din ni Basilio si Isagani na nagsasabing hindi na mahalaga kung sino man ang mga sumulat ng mga paskil dahil tungkulin ng mga pari ang alamin iyon. Sa huli ay hindi sumang-ayon si Basilio at umalis para puntahan si Makaraig. Ngunit sa hindi inaasahan, sa pagharap niya sa mga gwardiya sibil, dinakip siya kasama si Makaraig. At sa sasakyan, ipinagtapat ni Basilio ang kanyang sadya kay Makaraig at nangangakong tutulungan siya. Kabanata 27, Ang Praile at ang Pilipino. Ipinatawag ni Padre Fernandez si Isagani sa kanyang tanggapan upang kausapin. Pinag-usapan nila ang mga bagay na may kinalaman sa mga kabataang lumalaban sa mga praile. Sa isang banda ay tila nagtatalo sila. Sinabi ni Isagani na ang mga praile ay may kasalanan kung bakit naging ganoon pakikitungo ng mga ilang estudyante nila. Nakangiting nakaharap, nangangalipos sa pag nakatalikod ng mga pare. Nang tanungin ni Padre Fernandez si Isagani kung anong ibig nilang gawin ng mga estudyanteng Pilipino, ang sinabi ni Isagani ay tuparin nila ang kanilang mga sinumpaan. Naging napakatalim din ang salita ni Isagani nang sabihin niyang kinahanglan ng mga praile ang pag-aaral ng mga estudyante dahil hindi nila itinuturo ang nararapat pagkus ay itinuturo nila ang taliwas na pagunlad. Sinabi rin ni Isagani kaya may mga taong walang karakter at moralidad ay dahil na rin sa kagagawan nilang mga praile. Ginamit ni Padre Fernandez ang pamahalaan bilang pananggalang ng kanyang maisip na matatalo niya sa usapan. Sinabi niya na ang gobyerno ay maaaring magandang plano para sa bayan ngunit hindi isinalang-alang nagkakaroon ng kalungkot-lungkot na resulta. Sinabi ni Isagani na ang praile pati ang gobyerno ay nililibak ang mga Indio, pinagkakaita ng karapatan dahil sa kamangmangan. Matapos ang usapan nila ay nagtungo si Isagani sa gobyerno sibil. Kabanata 28, Mga Katatakutan. Naibalita sa pahayagang El Grito ang nagkatotoong hula ni Benzaib na nakakasama ang pag-aaral sa kapuluan ng Pilipinas.
Ang balita tungkol sa pagkuha ng mga paskil sa pinto ng pumantasan ay kinatakot ng mga inchik maging ang mga general. Maging ang mga praile na pumupunta sa tindahan ni Quiroga ay hindi na nagsiputan. Malas naman ni Quiroga dahil na taong natanggap niya ang bagong bahay. Nagtungo ito sa bahay ni Simon sa dahilang iyon na ang tamang oras upang gamitin ang mga armas na nasa kanyang bodega. Ngunit ayaw makipagkita ni Simon kanino man. Sunod itong pumunta kay Don Custodio upang itanong kung dapat ba nitong balutihan ang kanyang tindahan. Katulad ni Simon, ayaw ding makipagkita ni Don Custodio kahit kanino. Pinili nitong tumuloy sa bahay ni Benjamin upang doon makibalita. Nadatnan niya itong nakabaluti mula ulo hanggang paa. At ang ginamit na pabigat sa mga papel ay 2 revolver. Dali-dali itong umuwi, nahiga at nagdahilang may sakit. Patuloy pa rin sa pagkalat ang mga balitang nagtutulong ang mga mag-aaral at ang mga tulisan. May mga kumalat ding nagtungo sa Malacanang ang mag-aaral upang magpahayag ng pagkamakakastila. Ibinalita ni Padre Irene kay Kapitan Tiago na may ilang nag-uudyok sa general na barilin ang ilan upang bigyan ng aral ang mga binata. Ang pagkahuli kay Basilio at ang paghalughog sa mga aklat at papel nito ay lalong nagpalubha kay Kapitan Tiago. Samot-saring patayan ang nangyari dahil sa maling akala. Marami ang pinagkamalan at pinaghinalaan. Nagkaroon ng usapin kung sino ang may kagagawan ng mga paskil. Ayon sa Plateroy, si Padre Salve ang may kagagawan. Para naman sa iba ay si Quiroga ang may gawa. Kinabukasan, habang naglalakad, ay may natagpo ang bangkay ng babae sa Bensayb sa Luneta. Ngayon po ay ikakwento ko sa inyo ang buod ng Kabanata 29 na pinamagatang mga huling salita kay Kapitan Tiago. Dito po sa kabanatang ito, nalaman na po natin na namatay na si Kapitan Tiago at anong na kaya ang mayayari sa mga ari-arian niya. Kaya samahan niyo po ako at ikukwento ko po sa inyo. Hinirang si Padre Irene na tagapamahala at tagapagpatupad ng testamento ng kapitan. Ang malaking kayamanan ng namatay ay napunta sa Santa Clara, sa Papa, sa Arsobispo at sa mga hotel. Ang 20 piso ay tinira para sa pangmatrikula ng mga estudyanteng nahihirapan. Inalis ni Kapitan Tiago ang 25 piso na pamana kay Basilio dahil sa kawalang utang na loob umano nito. Ngunit isinauli ni Padre Irene at siya na raw ang magpapaluwal sa sariling bulsa. Pinagtatalunan nila kung anong damit ang suotin ni Kapitan Tiago. Ipiniresenta ni Kapitan Tinong ang kanyang sirang damit Franciscano na nabili niya sa isang praile sa halagang 36 na piso. Handa raw niya itong ibigay sa kaibigan na minsan ay hindi niya nadalaw noong nabubuhay pa. Ang sastre ay tumutol at sinabing dapat prak ang ipasuot dahil ito ang suot ng kapitan nang magpakita sa mga mungha at ito ay laging nakaprak kapag dumadalo noong araw sa mga pagtitipon. Nagpresenta pa ang sastre na hindi sisingilin ng mahal kapag sa kanya ipinagawa ang ipababaong damit. 32 piso ang halaga ng niyari niyang damit. Ngunit sa bandang huli ay si Padre Irene pa rin ang nasunod kay isang lumang damit ng kapitan ang ipinasuot nito. Usap-usapan na nagpakita umano ang kaluluwa ni Kapitan Tiago. Dala nang namatay ang kanyang sasabunging manok. Ang pisngi niya ay nanambok, sanganga at nasa kanyang bibig ang opio. Ang mga kasama ni Kapitan Tiago sa sabungan na naroon ay pinag-usapan kung hahamunin kayo ni Kapitan Tiago si San Pedro na pagsabungin ang kanilang manok sa langit. Ayon kay Don Primitivo, naniniwala siyang parihong mananalo sina San Pedro at Kapitan Tiago sa pagsasabong. Sinalungat naman ni Martin Aristorinas ang teorya ni Don Primitivo. Para sa kanya, mayroon talagang mananalo at matatalo. 3 pare ang nagmesa. Maraming kamanyang ang sinunog at agwa bendeta ang pinandilig sa kabaong. Hindi rin mabilang ang inawit ng mga awiting Latin tungkol sa patay. Marami rin ang sumakit ang ulo sa katutugtog ng plegarya. Humanga ang lahat sa libing ni Kapitan Tiago. Si Doña Patrocinio na kalaban naman ng kapitan noon sa pagkabanal ay inggit na inggit sa libing ni Kapitan Tiago at tila nagnanais na mamatay na rin kinabukasan upang magkaroon ng libing na higit pa sa libing ng yumaong katambal. Dito nga po, naging marangal ang kanyang pagkamatay, talaga namang pinaggagastusan ang kayamanan ni Kapitan Tiago at dito nga po sinasabi ng mga kura na nagpakita pa nga daw po yung kaluluwa niya.
Ang kanyang mga kayamanan nga po ay pinaghati-hatian, ang ilan napunta sa mga praile, ang iba napunta kay Padre Irene. Isang dahilan kung bakit nais mamatay ni Padre Irene si Kapitan Tiago ay alam niyang makakakuha siya ng mga kayamanan nito, at ang ilan naman ay mapupunta sa Santa Clara, ang kumbento na pinanggalingan ni Maria Clara. At si Basilio nga po ay hindi na pamamanahan at wala nga pong tulong na matatanggap mula kay Kapitan Tiago. Dito po sa kabanatang ito, halos mabingi na ang mga tao dahil sa pagtunog ng kampana sa araw ng libing ni Kapitan Tiago. Tatalakayin natin ang buod ng Kabanata 30 ng El Filibusterismo na may pamagat, si Huli. Sumiklab ang kalungkutan sa San Diego dahil sa pagkamatay ni Kapitan Tiago at pagkakapiit kay Basilio. Higit sa lahat, labis na apektado si Huli sa pangyayari. Nasa isip ni Huli ang pagpapalaya sa kanyang minamahal. Naisip niyang lapitan si Padre Camora dahil alam niyang may kapangyarihan ang pare na palayain si Basilio mula sa kulungan. Dahil sa kaba, hindi alam ni Huli kung lalapit ba siya sa pare o hindi. Paglipas ang ilang araw, nalaman niyang tanging si Basilio na lamang ang natitira sa kulungan habang ang iba ay nakalaya na. Wala si Basilio ang tagapagtanggol o kamag-anak, lalo na't kamakailan lamang ay namatay si Kapitan Tiago at balak daw si Basilio na ipatapon sa Carolinas. Bagamat ayaw ni Huli na lumapit kay Padre Camora, wala siyang pagpipilian kundi humingi ng tulong dito. Pumayag din siya sa pagkausap ni Hermana Baling na sa tingin niya ay huling pag-asa ni Basilio. Sa kasamaang palad, ginahasan ni Padre Camora si Huli nung gabi yun. Kinagabihan, usap-usapan sa kanila ang pagtalo ni Huli sa bintana ng kumbento nang dahilan ng pagkamatay niya. Dali-daling lumapit si Hermana Baling sa kanya at bumaba sa pinto ng kumbento. Sa labas, nagwawala si Tangdang Selo, ang lolo ni Huli, na hindi makakaya ang sakit na dulot na nangyari sa kanyang apo. Sa kawalan ng hustisya, naisip na lamang ni Tandang Selo na sumama sa mga tulisan. Ang aral sa kabanata na ito ay kapag mahal mo ang isang tao, gagawin mo ang lahat kahit kapalit man ito ang kanyang kaligtasan. May mga tao naman na namamantala ng kagipitan ng iba para lang magawa ang kanilang masamang binabalak. Kabanata 31. Ang mataas na kawani. Sa tulong ng mamamahayag na si Vincent, hindi lumabas sa mga pahayagan ang pagkamatay ni Julie. Tanging lumabas sa mga sirkulasyon ay ang kabutihan ng Kapitang General na tanging mga gawa-gawa lamang nila. Nakalaya naman ang mga estudyanteng Sina Isagani at Makaraig. Naiwan naman si Basilio sa loob ng bilangguan. Ipinagtanggol ng mataas na kawani si Basilio. Ayon sa kanya, mabuting bata ito, hindi siya dapat magpatuloy na mabilanggo sapagkat magtatapos na siya sa pag-aaral sa taong ito. Ngunit sa mga sinabi ng mataas na kawani, lalo lamang napahamak si Basilio dahil sa bawat sabihin ng kawani ay panay ang tutol ng Kapitang General. Ayon sa General, dapat daw ay magkaroon ng halimbawa, di dapat tularan ang mga mahilig sa pagbabago. Binagbintangan si Basilio ng General na gumagamit ng bawal na aklat sa medisina. Ayon sa kawani, ay dapat matakot ang General sa bayan. Natawa lamang ang General at sinabi wala siyang pakialam sa bayan sapagkat naglagay sa kaniya sa pwesto ay ang bayang Espanya at hindi ang bansang Pilipinas. Kapag itinanggi umano sa isang bayan ang liwanag, tahanan, katarungan at kalayaan ay ituturing ng bayan na magnanakaw ang mga nagtatanggi ng mga ito. Nang matapos sa pagsasalita ang kawani, yumuko siya at walang paalam na umalis. Makaraan ng 2 oras, umalis sa tungkulin ang mataas na kawani at nagsasabing babalik sa Espanya. Sakay ang unang barkong paalis. Kabanata 32, ang ibinunga ng mga paskin. Dahil sa sunod-sunod na nangyayari, maraming magulang ang napilitang patigilin ang kanilang mga anak sa pag-aaral. Sa halip ay harapin na lamang ang pagsasaka. Kasama sa mga tumigil sina Pexon, Tadeo at Pilais. Sinigaan ni Tadeo ang kanilang mga aklat, habang si Pilais ay namahala sa tindahan ng ama. Si Makaraig ay napunta sa Europa at si Isagani na may sa asignatura lang ni Padre Fernandez na kasulit. Dahil sa husay sa pagtatalumpate ay nakapasa si Salvador. Si Basilio ay nanatiling nakabilanggo habang si Sinoong naman ang nagbalita dito ng pagkamatay ni Huli at pagkawala ni Tandang Selo. Si Simon naman ay gumaling na, ayon kay Bensaip, ito ay hindi na mauusik. Sa halip ay magdaraos ng isang
handaan bilang pasasalamat sa kanyang pagaling. Naging maswerte naman ang kapalaran ni Pilais. Nakabili ito ng bahay na walang bayad, malaki ang kinita ng kanilang tindahan, nakasama sa pangangalakal si Simon, at higit sa lahat ay makasal sa babaeng ninanasa ng lahat na si Paulita. Ang pag-ibig ni Paulita para kay Isagani ay naglahod na simula nang masangkot ito sa paskin at nabilanggo. Walang ibang pinagkakaabalahan ang mga tao kundi ang maghanda upang maanyayahan sa pistang idaraos ni Don Timoteo Pilais para sa kasal ng anak. Si Simon ang nakaatang namamahala sa lahat, samantalang ang Kapitan General naman ang magiging inaaman ng ikakasal. Kabanata 33 ng El Filibusterismo. Muling nagkita si Simeon at si Basilio. Labis nang nagulat ang alahero sa naging anyo ni Basilio. Dumating ang binata sa silid upang ihayag ang kanyang pagnanais na sumali sa gawaing paghihiganti ni Simeon. Natawa si Simeon sa naging saloobin ni Basilio at sa interes nito kung kaya't inilahad niya sa binata ang kanyang plano. Ipinaliwanag niya ang mekanismo ng granada na gagamitin sa pesta, kung saan maingat niyang nilagay sa isang lampara na gagamiting pailaw sa pagtitipon. Ayon kay Simeon, makaraan ng 20 minuto, ang ilaw ng lampara ay nangungulimlim. Kapag initaas ang mitsa nito, ay saka ito sasabog at walang makaligtas sa pagsabog nito. Kabanata 34. Ang kasal ni Paulita. Ikawalo na ng gabi, nasa daan pa si Basilio nang maisip na makituloy sa kaibigang si Isagani. Ngunit hindi pala umuwi ang kaibigan sa buong araw na iyon. 2 oras na lang at sasabog na ang ilawan ni Simon. Marami tiyak ang mamamatay. Sinalat ni Basilio ang kanyang revolver at naalala ang babala ni Simon na lumayo siya sa daang Anluwage. Ang bahay ni Kapitan Tiago ay nasa daang iyon. May binanggit na kasiyahan si Simon kung saan sa bahay na iyon idaraos ang piging sa kasal ni na Paulita at Juanito. Nakita niya ang pagdating ng sasakyan ng bagong kasal. Naisip niya ang kaibigan si Isagani. Naawa siya rito at naisip niya na yakaging sumama sa himagsikan. Ngunit naisip din niya na malamang ay di papayag si Isagani dahil hindi pa naman ito nararanasan ang mga nararanasan ni Basilio. Muli niyang naalala ang kanyang pagkabilanggo, ang kabiguan sa pag-aaral at ang nangyari kay Huli. Saka muling hinaplos ang puluhan ng revolver at ninasang dumating na sana ang sandaling hinihintay. Dumating ang sasakyan ni Simon kasama ang kotserong si Sinong. Sumunod sila sa sasakyan ng bagong kasal. Nagtungo din si Basilio sa Anluwage sa bahay ni Kapitan Tiago. Doon kasi gaganapin ang hapunan at nandoon din ang Kapitan General na ninong sa kasal. Dala naman ni Simon ang ilawan na kanyang handog. Sa bahay ni Kapitan Tiago ay makikita sa mga dingding ang mga magagarang palamuting papel, aranya at mga bulaklak. Ang kurtina sa bahay ay may pulang pelos na nabuburdahan ng ginto at may unang titik ng pangalan ng mag-asawa. Napakagara ng bahay na iyon. Parang hapag ng mga diyoses ang pagdarausan ng hapunan. Para sa mga dakilang panauhin ang mesa at mga Diyos-Diyosan ay sa azotea nakalagay. Pipito ang doon ay nakaupo. Naroon ang mga pinakamasarap at mahal na alak. Ubus kaya si Don Timoteo, ang ama ng lalaking ikinasal. Kabanata 35 na magatang ang pagdiriwang. Sa ikapito ng gabi, nagsimula nang dumating ang mga bisita para sa piging sa bahay ni Kapitan Tiago bilang pagdiriwang sa bagong kasal. Mula sa maliit na tao hanggang sa may mataas na katayuan sa lipunan. Pinagpuyagan silang lahat ni Don Timoteo. Kasama sa mga dumating ang bagong kasal na sina Doña Victorina at ang mga pari na sina Padre Salve at Padre Irene. Ngunit wala pa ang general. Sa loob ng bahay may ilang naging usapan at maliit na tensyon dahil sa mga krumo sa pader at sa paghihintay kay general. Nang dumating na ang general, nawala ang alalahanin ni Don Timoteo. Sa labas ng bahay si Basilio
habang pinapanood ang mga bisitang dumarating sa bahay ni Kapitan Tiago. Sa kanyang pag-alala sa mga aring maganap, naisip niyang bigyan ng babala ang mga bisita. Ngunit nang makita niya sina Padre Salve at Padre Irene, nagbago ang kanyang isip. Nakita rin ni Basilio si Simon na may dalang-dalang ilawan. Ramdaman niya kakaiba ang anyo ni Simon na parang gaalinlangan din sa pagpunta sa piging. Pagkatapos makipag-usap sandali sa General at iba pang mga bisita, nawala si Simon sa paningin ni Basilio. Hinais ni Basilio na iligtas ang mga nasa loob sa bahay, ngunit siya ay nadlangan ng mga tanod dahil sa kanyang itsura. Nag-utos si Simon na magtungo sila sa eskolta at magmadali. Sa kanyang pag-alis, nakita ni Basilio si Isagani at niyaya niyang lumayo. Ipinaliwanag niya ang lahat tungkol sa ilawan at sa piging. Sa loob ng bahay, may nakita ang mga bisita na papel na may sulat na Mani, Tassel, Face, na ang ibig sabihin ay katapusan niyo ng lahat. At ang lagda ni Juan Crisostomo Ibarra. Nagulat ang lahat, lalo na si Padre Salve, dahil ito raw ay sulat talaga ni Juan Crisostomo Ibarra. Nais na Kapitan General na ipatawag ang mga kawal, ngunit walang makita kundi ang mga utusan na hindi niya kilala. Inutos niya na ipagpatuloy ang pagkain at huwag pansinin ang biro. Nagbigay kahulugan si Don Custodio sa sulat na sinabing papatayin silang lahat sa gabing iyon. Tumigil ang lahat sa takot at pinagsabing baka lasunin sila. Biglang pumasok ang anino na kumuha sa ilawan at itinapon sa ilog at pagkatapos tumal na rin ito sa ilog. At ito po katapos ang Kabanata 35. Kabanata 36, ang kagibitan ni Bensaib. Agad na umuwi si Bensaib mula sa bahay ni Kapitan Tiago at hindi makatulog. Dito ay nakaisip na naman niyang gumawa ng balita na bayani raw sina Kapitan General, Padre Irene, Don Custodio at Padre Salve. Ipinadala niya agad ito sa pasulatan, ngunit ito ay pinabalik dahil mahigpit na ipinagbabawal ng General na pag-usapan ang nangyari noong gabing iyon. Nalungkot si Bensaib nang hindi na ilathala ang kanyang balita. Nanghihinayang siya dahil malapit na niyang iwan ang Pilipinas. Bawat nagaganap na pangyayari ay pinapalaki niya upang makuha ang atensyon ng madami. May bagong balitang umaalingaw-ngaw. Ang isa sa mga tulisan ni Matanglawin ay nagsabing tinipon sila sa Santa Mesa upang makasama sa mga manloloob sa kumbento. Pinangakuan din sila na bibigyan ng mga nasamsam. Ayon pa sa kanila, ang palatandaan daw ay isang putok. Nang walang narinig na putok ay nagsiuwian ng iba dahil sa pag-aakalang nilinlang lang sila. Inais nilang paghigantihan ang Kastilang hindi marunong tumupad sa usapan. Sa halip ay binalak nilang manloob sa isang bahay na kanilang nasumpungan. Ito agad ay pinaniwalaan ang salaysay ng mga tulisan dahil ang anyong ipinabalita ay kamukha ni Simon. Ang pagkawala at pagkatagpo sa mga bayong ng pulbura at bala sa kanyang bahay ay nagpatotoo dito. Unti-unting kumalat ang mga balita. Marami ang nabigla at hindi makapaniwala. Hinahapunan ay dumalaw si Bensaib kay Don Custodio na sa mga oras na iyon ay naghahanda ng isang panukala laban kay Simon. 27 kabanata ang hiwaga. Kumalat ang balita sa pamilya Orinda, bagaman ito ay pilit na nililihim. Ang lahat ay nakikinig sa mga kwento ni Chichoy. Aniya, nung siya ay maghatid ng hikaw kay Don Timoteo para sa bagong kasal, ay napansin niyang ginigiba ang kiyosko at nakita din ito ang mga bayong ng pulburang nasa ilalim ng lamesa, sa bubong at sa mga sulok-sulok. Mamutla-mutla si Chichoy habang binabalita niya ang nakita. Si Mumoy na ilan din sa mga dumalo ay natakot sa mga narinig. Ayon kay Ginoong Pasta, maaaring ang may gawa noon ay taong may galit kay Don Timoteo o di kaya'y kaagaw ni Juanito kay Paulita. Napatingin ang mga dalaga kay Isagani dahil batid ng lahat na siya ang dating kasintahan ni Paulita. Pinayuhan ni Kapitan Loleng na magtago si Isagani dahil baka raw ito ang mapagbintangan. Ang binata ay di sumagot, sa halip ay ngumiti lamang. Hindi malaman ni Don Custodio kung sino ang may gawa noon, gayong sila lang ni Simeon
ang namamahala sa paging. Ayon kay Kapitan Turinggoy, maaaring ang mga praile o si Kuiruga o si Makaraig ang may kagagawa noon. Nagulat ang lahat nung umiling si Chichoy at sinabing si Simuon ang naglagay ng bayong na puno ng pulbura sa ilalim. Naalala din ni Chichoy ang di kilalang nagnakaw sa lampara. Anito, mabilis na tumalon sa ilog at walang makakapagsabi kung iyon ba ay isang Kastila, Inchik o Indio. Noon lamang nagsalita si Isagani. Aniya, hindi mabuti ang kumuha ng hindi kanya kung nalalaman lang sana na magnanakaw ang pakay ay hindi niya kukuhanin ang lampara. Kabanata 38, ang kasabihan. Nagasik ng lagim si Matang Lawin sa iba't ibang parte ng Luzon. Kaya naman, upang pagtakpan ng kamahalaan ng kanilang kapalpakan dahil hindi nila nagawang hulihin ng mga tulisan, ay nagdakip sila ng mga inosenteng magsasaka na upang paaminin na sila ay mga tulisan. Mga 6 o 7 magsasaka ang kanilang ay ginapos ng sama-sama at pinalakad ng walang tigil habang ito ay nilalatigo at pinahihirapan. Mainit na mga panahon na iyon at wala silang pangyapak at pangpandoman lang sa init. Sila din ay kakaroon ng alikabok sa kanilang mga katawan, dala na ng pawis at pagod. May isang sundalo o gwardiya sibil ang tutol sa pagpapahirap sa mga nahuling magsasaka. Kanyang sinabihan si Mautang na hindi na nila kailangan pahirapan ito at hayaang maglakad ng malayo. Ang sabi sa kanya ni Mautang ay ginagawa niya ito upang magalit ang mga magsasaka at subukang tumakas upang mabaril niya ito at mapatay. Habang pinalalakad nila ang kanilang bihag, bigla silang may narinig na putok ng baril at bumagsak sa lupa ng walang buhay si Mautang. Ito ay tinamaan sa dibdib. Ang nagbabaril ay galing sa kagubatan at nagtatago sa isang malaking bato. Lahat sila ay pinatigil sa kanilang paglalakad upang magtago at nakipagpalitan sila ng baril, ng putok sa mga nagbabaril sa kanila. Ang isa sa mga Guardia Civil ay inutusan si Carlito na magpaputok dahil isa siyang magaling at mahusay na mambabaril. Napilitan siyang magpaputok sa tao na nakatago sa bato. Kanya itong napaputokan at ito naman ay bumagsak. Dali-daling pinuntahan ng isang Guardia Civil ang bumagsak na tao sa bato at ito'y sinaksak. Nang lumapit si Carlito kung saan naroon ang tao na kanyang binaril, siya ay nagulat dahil nakita niya na ang kanyang pinatay ay ang kanyang lolong Celo. Kabanata 39. Naiwang malungkot si Padre Florentino dahil sa pagalis ng kanyang kaibigan na si Don Tiburcio. Si Don Tiburcio ay umalis upang magtago dahil sa pag-aakalang siya ang darakin sa gabing iyon. Umaga na ng araw na iyon ay nakatanggap si Padre Florentino galing sa tinyente ng Guardia Civil. Kaya hindi masyadong malinaw ang nakalahad sa telegrama. Inaakala ni Don Tiburcio na siya ang tinutukoy. Bagamat si Simeon ang nabanggit. 2 araw na ang nakaraan nang sugatang dumating si Simeon sa bahay ni Padre Florentino, sapagkat di pa nakatanggap ng balita ang pare
ay akala nitong may nang higante na kay Simeon. Dahil wala na ang Kapitan General, naitanong din ng pari sa kanyang sarili kung ano ang sanhi ng mga sugat nito. Mas lalo pang naghinala ang pari na tumakas nga si Simeon sa mga sibil na umuusig sa kanya. Nang matanggap nito ang sulat at dahil ayaw ni Simeon na magpadala sa ospital upang doon magpagamot, inisip ni Padre Florentino ang ibig sabihin ng kakutyang ngiti ni Simeon nang malaman nito ang laman ng telegram. At sa ikawalo ng gabi, darating ang mga darakit. Nilimot ng pare na pansinin sa Simeon sa pakiusap upang mapalaya si Isagani. Maging ang ginawa ni Simeon upang mapadali ang pagpapakasal ni Juanito Pelais at Paulita Diaz. Lubos na dinaramdam ni Isagani ang nilimot niya. Din, pumasok ang pari sa silid ni Simeon, hindi na maaninag ang mapangutyang mukha nito. Natuklasan ng pari na umiinom si Simeon ng lason at tinitiis lamang niya ang sakit na dulot nito. Nagtangka pa itong humanap ng lunas, ngunit nakiusap na lang na huwag na mag-aksaya ng panahon. At dahil ayaw niyang mahuli siya ng buhay ng mga sibil, sinabi ni Simeon na mayroong siyang lihim na ipagpari malapit sa ulunan ni Simeon at nakinig sa salaysay nito. Labing-tatlong taong na malagi si Simeon sa Europa. Bumalik ito sa Pilipinas, dala-dala ang bagong pag-asa. Handa na niyang patawarin ang lahat ng nagkasala sa kanya at umuwi siya para pakasalan si Maria Clara. Ngunit dahil sa isang kaguluhan na likha ng mga kaaway, ay nawala ang lahat ng sa kanya. Niligtas lamang siya ng kamatayan sa tulong ng isang kaibigan. Nagmula noon ay sinumpa ni Simeon na siya ay maghihiganti. Sumali siya sa himagsikan sa Cuba. At dito, niya nakilala ang general na nooy komandante pa lamang. Naging magkaibigan si Simeon at general. Gamit ang salapi ni Simeon ay naging kapitan general ang kaibigan. Naparito niya at nagamit bilang kasangkapan sa paghihiganti. Gabi na matapos ang pagtatapat ni Simeon. Sinabi ni Padre Florentino na patawarin siya ng Diyos. Lahat ng tao ay at sapat na ang hirap at pagtitiis ni Simeon upang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Ayon sa pari, hindi hinahayaan ng Diyos na mangyari ang plano ni Simeon dahil mali ang kanyang naging pamamaraan, bagamat maganda ang kanyang layunin. Dagdag pa nito, nararapat lang na magtiis ang mga matatapat at mababait upang makilala at lumaganap ang adhikain nito. Sinagot din ng pari ang tanong ni Simeon na anong klase ng Diyos ang ganong nagbibigay ng pasakit? Ani Padre Florentino, ito ang Diyos na makatarunan. Siya ang nagpapala sa mababait at nagpaparusa sa masasama. Ilang sandali pa ay naramdaman ni Padre Florentino na pinisil ni Simeon ang kanyang
kamay. Hinante ng pare na ito ay muling magsalita. Ngunit muli niyang naramdaman ang dalawang pisil at narinig ang bugtong hininga ni Simeon. Isang mahabang katahimikan ang naghari sa buong silid. Nangilid ang luha sa mga mata ng pari, kaya binitawan ang kamay ng may sakit. Pumatok ang isang utusan upang itanong kung magsindi na ng ilawan. Sa tulong ng liwanag ng lampara ay nakita niyang patay na ang may sakit. Lumuhod ito at nanalangin. Tinawag niya ang mga utusan upang lumuhod at manalangin. Kinuha ni Padre Florentino sa taguan ng malitang bakal na kinalalagyan ng mga kayamanan ni Simeon. Pagkatapos ay tumungo ito sa bato na inuupuan ni Isagani upang masdan ang kalaliman ng dagat. Doon ay hinagis ng pare ang kayamanan ni Simeon. Jungle.